Magandang hapon po. Ito po ang susunod kong project. Uy, malakas na hangin. Kapadating na bagyo. Ngayon po ay araw ng Lunes pa rin. Gising ko po yung mga yan at ipinapaayos po sa akin ng Diyosawa ko to. At tatanggalin na po namin yung recycling pit namin ng mga pataba, ng mga fertilizer. At gagawin ko pong storage area ng mga junk namin, yung lugar na yan. Pero ito po, alisin ko yung mga roses na yan, dadaling ko sa front, ayusin ko doon, yung iba doon sa side, at aalisin ko po ang mga bato-bato dito. Yun. At yung pong lupa doon ay ililipat ko po dito. At gusto pong gawin ng Diyosawa na taniman ng talbos ng kamote or bawang or mustasa itong lugar na to. Pagka po winter ay bawang at mustasa ang itinatanim. Diyan po. Titingnan ko po kung makakahabol kasi bumili na po siya ng bawang na itatanim. No, baka dito niya itatanim. Yan. At yan, huhuyagin ko na yung compost pit niya na yan. At ilalatag ko yung mga blocks na yan para hindi masyadong maputik. At ito po gagawing garden bed hanggang doon. Mustasa, bawang at kung ano pa ang maitatanim. Baka pagkapangan ko ng balag dyan para sa next year. Sitaw, kalabasa, at kukontratahin ko na po ang Walmart para supplier. Okay, babalikan ko po kayo pagka naumpisahan ko na po to. Hindi ko alam kung kailan ko umpisahan. Tinatamad ako. Ang laking trabaho nito. Mga 1 week in the making to. Hindi to pwedeng ano lang, 1 day. May bagyo daw dadating. Wala naman. Naghanda-handa pa naman ako. Parang daplis ang pag-asa ng California ngayon . Tanggal na po mga rosas. I-clear na lang po ng lupa. Mag-aalis ng mga kahoy, aalisin ng mga bato. Pagkatapos, doon naman tayo sa dulo na yun. Magandang umaga po. Second day po ng ginagawa kong bagong project na inutos ng Diyosawa. Natanggal ko na po karamihan ng mga bato tsaka yung mga kahoy na yun na ginawa kong patungan. Nilagay ko sa tabi at gagawin kong boundary bago ko lagyan ng lupa na hakuting ko galing doon. At yan naman po ang susunod ko. Yan, tatanggalin ko na po yung mga blocks na yan. At idedirekta na po raw ng asawa ko yung mga recycling niya, yung mga biodegradable niya sa mga garden beds namin. Hindi na niya ilalagay dyan. Kasi lagay dyan tapos lipat ulit dito. In-advise po nung isang hipag ko na idirekta na niya para hindi na siya maraming trabaho. Ibaunan niya doon mismo sa mga garden beds. Tama nga naman, magaling talaga hipag ko. Thank you very much, Eloisa.
At ito naman po isusunod ko. Kaso lang po, ayan po. Inabot po ako ng bagyo. Medyo tumila po sandali ang ulan kaya nakalabas ako. Naunang nagdilaw-dilaw ang Hamang Simon. Susunod na yan dyan. Susunod na yung mga yan, mga bandang November. Mga mid-November o mga December, ubos na dahon niya mga yan. At lahat ng dahon dito mauubos niya, pati ang saging na yan. Mauubos na, nagpo-frost na eh. Oh, ano na siya. Kung hindi init, lamig. Yung mga oranges namin, nagdidilawan na. At itong mga to, mga ampalaya, huling harvest na siguro ngayon. At mukhang mag-o-on na ng aircon ang buong US. Maagang mag-o-on yata ngayon ang aircon. Kausap ko kahapon ng pinsan ko, Kuya Pando ko sa Saskatchewan. Nag-snow na raw sila doon. I miss the snow. Pero sandali lang, ayoko nung matagal. Okay, babalikan ko po kayo pag sinimulan ko na po yon. Hindi po siya makagalaw. Inalis ko yung mga nakatambak dito eh. Kasi I guess kailangan niya ng sunlight para ma-energize siya. Hindi siya makagalaw. Pero buhay po siya. Nakikita ko yung matay. Ayun, gumalaw na. Hindi lang siya wala lang siyang energy kasi walang araw. Nakita ko lang nung hinawi ko yung mga yun. Lumalakas na naman po ang ulan kaya kailangan ko munang tumigil muna uli. Magkakape muna ako. Medyo nangangalahati na po ako ng aking binabakbak. Ayan. Natanggal ko na rin halos karamihan mga cinder blocks. Cinder blocks po tawag dito, hindi hollow blocks. Ikakalat ko na lang po to at dumidilim na po. Kaya magkita-kita po ulit tayo bukas pag hindi umuulan. Ngayon po ay umuulan pa rin. Kulimlim na kulimlim ang paligid. Marami na ako nakokolektang tubig ulan. Sarap na sarap ang mga halaman ko. Ito po. Malaki na siya. Malaki na. Sa weekend, pwede na siguro to. Yan, oh. Tinola. Malagyan ng paa ng manok. Ayos! At ang mga bulaklak ko ay nagbagsakan na. Pero yung iba, sarap na sarap sila. Ayan. Uy, may umusbong na kaagad. Mahiwaga talaga ang tubig ulan. Meron na kaagad, umusbong. Magkita-kita po ulit tayo bukas. Ay, may hanggang dito na pala yung mga upo ko. Kailangan pala malagyan ng tali dito para may magapangan sila. Yung may bulaklak na dalawa. Okay, bukas po ulit.
Magandang umaga po. Third day po ng project ko. Nilalagyan ko na po ng cover para hindi putik habang umuusad yung trabaho ko papunta doon. Malapit na pong matapos. 1, 2, 3, 4, 5 cinder blocks, hollow blocks na lang po ang huhukayin ko. Tapos maglalagay na po akong boundary dyan. Naikalat ko na rin po yung mga lupa doon. Yan, lalagyan na lang ng pataba, fertilizer, abono ng Diyosawa ko. Pagka, I think bawang yata itatanim niya dyan eh. Kasi pag winter po, bawang at mustard ang itinatanim ng Diyosawa. Diyan daw niya itatanim. Dati nandi dito eh, yung bawang ito, tumplat na to. Tsaka dun sa una dun, pag na-clear na. May naka-ready na po siya mga itatanim. Tila 300 pieces yun, 300 na ano. Hindi na kami bumibili ng bawang 3 years na. Ang dami pang naka-freeze. Ang dami pang naipamigay. I-share niyo po ang mga blessings. At hindi naman tayo umaasa sa balik, pero may bumabalik po. Magkita-kita po ulit tayo. Hindi ko alam kung maya-maya or bukas uli kasi susundo ng Junakis sa school. At magluluto pa ako ng dinner. Matatapos na po. Maglilinis na lang po. Nahihingal na ako. 4th day na po ngayon. Tumigil po ako kahapon dahil lumakas po ang ulan. Ayan, ngayon po. Maganda na uli ang panahon. Clear. Ang ganda ng langit. Although kailangan pa namin ng maraming ulan para mapuno ang mga dam. Alam niyo naman ang history ng California. Palaging salat sa ulan, sa tubig. Kaya pagka ganitong panahon at tatagulan, ipon ng tubig. Nakakutin ko na lang po yan. Ito. Tsaka yung nandoon at maglilinis na po ako. At yan naman po yan ay sabi nung Diyosawa, ng manager, ng supervisor, ng commander ko, itataas pa namin ng mga 6 inches. Kaya pag naka-tsempo ng mga garden logs, yan, so in-estimate ko mga 11 to 12 ang kailangan. Kaya nakaabang na po yan eh, para sa pagtataas ko. Yan, nakataas na po siya ng isa. At magbe-breakfast po muna ako, magkakape, babalikan ko po kayo. Natapos ko na po nilinis na lang, na iayos ko na rin yung lupa. Magtatanim na lang si Commander. 4 days. Pagod ako Wala, hindi na kasi sustain ng lupa yung compost pit ng Diyosawa ko dito kaya pinaalis na niya. Sayang yung space, kaya sabi ko, okay, gagawin ko na lang tambakan ng mga ipapapick up natin ng mga hindi na natin kailangan. Kasi once a year lang yun eh. Maipon man siya, diyan ko ipunin. Hindi siya nakahambalang doon sa daan doon. At unti-unti na po akong naglilinis. Nagliligpit ng gamit.
Marami-rami rin din yung mga hollow blocks na natanggal ko dun ah. Ayos na ayos, hindi na ako bibili ng patungan ng mga barrels. Ayun, may naka-ready na. 2 barrels. At meron pa akong naka-ready dito na para sa isa. So kaya pa niya ng another 2. Yung mga ano na yan. Yan lang, wala na akong pagpupwestuhan. At ito naman po ang isusunod ko. Ayusin ko naman po yan. Yun, binababad ko para matanggal ang putik. Diyan. Sasalansan ko naman po dyan. Another project naman yan. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin ng 4 na araw. 4 days, kontinira. Kalay-kayin ko pa kaya yung lupa para nakakalat na sa buong ano. Well, malaman sa Diyosawa. Okay, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin. Uy, may tora-tora. At mag-ingat po tayong mabuti at ingatan po nating mabuti ang bawat isa. Nag-ani sila naka-8 yata silang ampalaya nung weekend. Kinuha nung hipag ko. At mabuhay.